Nagkaroon po ng engkwentro, nagkaroon po mga kababayan ng matinding palitan po ng maanghang na salita. Etong si Colonel Bonifacio Busita, maging itong si Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Doon po sa pagpunta nitong si Colonel Busita, doon po sa Davao para mga kababayan ay pagbigyan yung kanya pong mga follower na mga kababayan na dumudulog po sa kanya na humihingi po ng tulong dahil nga po marami daw di umano ang gumagamit ng illegal pipe or yung aftermarket mga kababayan na ito po ay tawag dito sobrang iingay na sobra-sobra po sa decibel mga kababayan na nakalaan para sa isang motor. Ngayon po mga kababayan, sa pagdalaw po doon ni Busita, ay nagalit po itong si Pulong Duterte, mga ka-GPnatics. Sa dami-dami daw ng lugar sa Pilipinas, bakit yun pa daw ang pinuntahan? Gusto lang daw bang magpasikat nitong si Congressman o ex-Congressman Bonifacio Busita? Ganito ba mga kababayan ang mararanasan nitong si Sir Busita matapos niya pong ipagtanggol ang mga Duterte noon? Naalala niyo po mga kababayan? 'Di ba? Na tayo po lahat ay halos nadismaya dahil nga po sa pagtatanggol nitong si Bonifacio Busita sa mga Duterte. Ito po yung kwento hinggil sa bagay na yan mga kababayan. So, ayon po dito mga ka-GPnatics, bakit daw sa Davao, bakit sa Davao ka nagpa-epal, Busita? Look, ayaw, Bisaya? Ayaw si Yagit diri, bay. Kay ikaw ray bungol, Congressman Pulong to Colonel Busita. Gibinatikos ni Davao 1st City District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte ang gihimong pagbisita ni Road Safety Advocate retired Colonel Busita sa Davao City, ilabi na labot sa issue batok modified mufflers or bora-bora, yung mga may ingay na muffler mga kababayan. Nakakapagtaka talaga sa laki ng Pilipinas dito sa Davao na piling umiksena ni Mr. Busita. Kung makasigaw sa mga city employees na maayos namang ginagawang trabaho nila, akala mo siya ang inihalal ng mga Davaoenyo para mamuno sa syudad. So nagagalit mga ka-GPnatics, etong si Kong Pulong, bakit daw doon pumunta si Busita? Mga ka-GPnatics. At si Kong Pulong, merong sinasabi kay Busita. 'Di ba? Sa dami daw ng lugar sa Pilipinas, bakit diyan ka pumunta para magpa-epal lang? Ganito kasi yan, Congressman Pulong Duterte. May mga tao na nanghingi ng tulong kay Congressman Busita. Ibig sabihin, hindi sila satisfied or wala silang, tawag dito mga kababayan, hindi sila makahingi ng tulong diyan sa mga opisyal ng gobyerno diyan sa Davao. 'Di ba? Kaya bakit ito lang isipin natin, bakit kailangan nilang manghingi pa ng tulong kay retired Colonel Bonifacio Busita kung ito naman ay maayos sa Davao. 'Di ba? Mga kababayan, does it make sense? Bakit manghingi pa sila ng tulong sa iba? Kung natutulungan naman talaga sila, ibig sabihin may pagkukulang yung administrasyon or gobyerno diyan sa Davao. 'Di ba? Sabi rito, you were not elected here. Our Filipino chose their leaders. Respect that. Wow, mga kababayan. Oo nga, hindi nga siya binoto doon, 'di ba? Pero nagtataka kami, bakit si Busita ang hinihingian ng tulong? Ibig sabihin, props lang kayo diyan. Sabi pa niya, for your information, may City Ordinance number 0334-12, the Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City. Hindi ito basta trip lang ng LGU. It exists to protect public order. Yun naman pala eh. Di ba meron naman pala kayong City Ordinance number 0334-12
Pero again, mga kababayan, bakit etong mga tao dyan sa Davao, okay, mga Davaoenyo, ay kay Busita nangihingi ng tulong instead sa inyo? So, there's something wrong, mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, it could be, nangingi na sila ng tulong sa inyo, pero walang gumagawa ng aksyon. Walang umaaksyon sa kanilang paghingi ng tulong. So, therefore, mga kababayan, ang gagawin nila, magja-jump sila. Di ba? Ang gagawin nila, tatalon sila. Ay, ayaw nyo naman pala kaming tulungan eh. Di ba? Ayaw nyo kaming tulungan. Di sa iba kami manghihingi ng tulong. Di ba? Mga kababayan. At isa pa, sabi rito, Davao values discipline. Wow! Mga kababayan. Ang galing talaga. Sabi niya, Davao values discipline. Oy, Davao values discipline daw coming from you, Kong Pulong. Oy, discipline? Coming from you talaga. Yung isang tao, kongresista, ang lakas magsalita, Davao values discipline. Pero nakita mo, mga kababayan, yung isang tao na yon tambay sa club. May asawang tao, tapos, mga ka-GPnatics, kumukuha ng pokpok. Diba? Aray ka! Tapos sabi niya pa dito, Davao values peace and quiet. Uy. Values peace and quiet. Hindi ito about pagpapasikat. It's about protecting communities. Napaka-hipokrito ni Pulong, ano? Napaka-hipokrito. Sasabihin, mga kababayan, it's about protecting communities daw. Diba? Nung panahon na sinasaktan mo yung anong tawag doon, yung bugaw dahil hindi ka na satisfied at hindi tama yung bayaran na nangyari doon sa chick, 'di ba, sa club. Yun ba ay tinatawag na protecting the community? Mga kababayan, yun ba ay peace and quiet? Baka ang ibig mong sabihin, nagmumukhang peace and quiet kasi pinapatahimik nyo. Mga kababayan, yung inunday-undayan mo ng kutsilyo, mananahimik talaga yun. Sabi niya siguro, bagay na manahimik na lang ako para may kapayapaan ako. 'Di ba? Totoo naman manahimik na lang siya para may kapayapaan. Otherwise, baka mga ka-GPnatics, baka gamitan siya ng kamay na bakal. 'Di ba? Sabi pa rito, kung gusto mong mag-advocate, gawin mo sa tamang paraan. Dialogue, not drama, policy discussion, not public spectacle. Okay, at kung sino sa tingin mo harmless ang Bora-Bora pipes, pwede naman siguro nating subukan. Dalhin natin sa tapat ng bahay mo, sabay-sabay paanda rin sa 10 oras ng gabi. Tanawon na to kung dili ka mabuisit. Mga kababayan, yun nga yung pinag-uusapan dito Yung Bora-Bora pipes, di ba? Kaya nga, mga kababayan, may panukat kung tama ba yung tawag dito, kasi sabihin natin, mga kababayan, mayroong maingay sa pandinig ng iba. Pero kung ito po ay pasok pa rin doon sa decibel ng isang motor, mga kababayan, ay hindi mo pa rin pwedeng hulihin 'yon. 'Di ba? Hindi mo pa rin pwedeng hulihin 'yon. Ang pwede mo lang hulihin ay yung sobra po doon sa decibel meter na ginagamit doon sa device. So parang dito, mga ka-GPnatics, ang nangyayari pinagtatanggol ni Busita yung mga gumagamit ng mga Bora-Bora pipes. 'Di ba? Sa madaling sabi, mga kababayan, kapag ito ay hindi naman lumagpas, hindi pagbabawal.
'Di ba? Pero alam natin ang ginagawa talaga ni Busita, yung illegal, minsan tumutulong talaga siya sa mga kababayan natin na basta-basta na lang hinuhuli. Ganito po yung nangyari dito, mga ka-GP Natics. Di ba? Ganito po yung nangyari dito. Kasi sila po ay hinuhuli basta-basta kahit na hindi po lumalagpas yung decibel. Kasi meron pong bilang yan, may sukat yan, mga kababayan, gumagamit ng triangulo habang ito po ay nire-revolusyon, mga ka-GP Natics. Si Pulong Duterte, ang ginagawa niya, parang, mga kababayan, huli agad. Hindi naman pwede yon. Hindi naman pwede yon. Kasi, kaya nga merong itinakda, mga kababayan, ang LTO pagdating po sa mga pipe ng motor. 'Di ba? Oh. Kung maingay, pwede naman sigurong palayuin, pwede naman sigurong pagsabihan. Pero again, mga ka-GP Natics, nakadepende po ang paghuli kapag sumobra po yung decibel meter nung isang pipe or bora-bora pipe. Okay? Sorry. Sabi rin pa rito, principle is easy to defend when it's not your neighborhood affected. Sa mga dalawang dabawenyong motorista, sumunod tayo sa batas. Kung may kailangang amyendahan ng ordinansa, may proseso. Sabi rito, the local government is open to consultation. That's how government works. Not through shouting matches, but through legislation and public dialogues. Yun nga matindi, mga kababayan. Ikaw ang tawag dito, representative ng iyong constituents. 'Di ba? So dapat, ikaw na mismo ang gumagawa ng batas, ng resolusyon, na dyan may magkaroon kayo ng sariling city ordinance. Di ba? Meron, sabi mo kanina, meron na nga kayo ng 0334-12. Di, makipag-usap kayo dyan sa LGU nang sa ganon, mga kababayan, may sarili kayong ordinansa na talagang iyan ang inyong susundin at hindi kayo, mga kababayan, pagdating dyan sa lugar ninyo, ay sabihin natin, special, 'di ba? Special na hindi kailangang abutin yung 99 na decibel na sukat na mas mababa diyan sa inyo. Nagkasagutan po sila, mga kababayan, at talagang sabi pa niya dito, criticism is welcome, arrogance is not. Davao will always choose order over noise. Kasi nga, nagkasagutan, mga kababayan, etong official po dyan sa Davao, at itong si dating Congressman Bonifacio Busita. Ayaw na ayaw ni Pulong yon, mga kababayan. Kasi parang ang tingin niya, nangihimasok daw si Busita doon sa kanyang lugar, mga ka-GP Natics, at parang gusto niya itong palabasin. Hoy, dayo ka lang dito ha, hindi mo teritoryo to. Oo. Sabi niya, ayawag syagit diribay, ikaw ray bungol. Oh. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Bungol lang yung naintindihan ko dun eh. 'Di ba? Hindi, tama naman, Romel Cardona. Ipagbawal talaga yung mga nakapipe na maingay. Pero mayroon tayong merong pong sukatan. 'Di ba yung tawag dito, mga ka-GP Natics, ang LTO ay nagsiset sila ng bilang. Okay? Nagsiset sila ng bilang. Pero na lang siguro yung mga katulad nung narinig namin, mga ka-GP Natics, yung mga pipe naman nila ay maayos, no? Maayos naman. Kaya lang ginagawa nila yung kasing ingay nung bagong taon na talagang ginagano ng gusto. 'Di ba? Yun ay sobra-sobra na talaga doon sa sa decibel. Dahil binibirit nila ng gusto eh. Pero yung gagamitin mo naman sa tama, walang problema yon, mga kababayan. Palagay ko tama ka, Polonggis Yotman. 'Di ba? Kasi palagay ko,
Ayaw ni Pulong na siya ay masapawan. Ayaw ni Pulong, mga kababayan, na mayroon nanghihimasok doon sa kanila sa Davao. Yun ang hindi niya matanggap. 'Di ba? Na mayroong ibang nakikialam. O dapat sila lang daw ang siga. Sila lang yung pwedeng magdesisyon dahil nga naman sabi niya, si Busita daw ay hindi raw halal doon sa Davao. Bakit? Eto kasi ang tanong diyan. Bakit sa kanya nanghingi ng tulong itong mga taong ito? Ibig sabihin, doon sila doon nila nakikita ang hustisya kay Bonifacio Busita at hindi nila makita diyan sa inyo. 'Di ba? Okay na sana kaso mas maingay pa si Tokayo host GP Lam na. Singgit, it means sigaw po. Ayun. May city ordinance ang Davao City host. Please respect. Tama naman 'yon, Argo. 'Di ba? Yung city ordinance nila number 0334-12. Kaya lang mga kababayan, ano ba ang nakalagay doon sa city ordinance nila? Yun ang tanong diyan. Ano ba ang nakalagay diyan? Kasi may city ordinance nga, pero merong ding nakalagay doon sa LTO ordinansa. Hinggil po doon sa mga pipe. Ano ang magsusupersede doon? Mga ka-GPnatics. So, dapat ito talaga pag-usapan. At saka dapat, mga ka-GPnatics, yung mga kongresista dyan, yung mga mayor, di dapat sila talaga yung sumisita. 'Di ba? Sila yung nag-i-implement ng maayos at kinakausap yung mga tao na 10 oras ng gabi, wag naman kayong mag-ingay na. 'Di ba? Kasi mga kababayan diyan nagkakatalo may sariling ordinansa ang city. Meron din ang LTO na sariling ordinansa. So merong hindi pagkakaunawaan dito. Mga kababayan. Dapat tularan ng mga taga-Bigan, hinuli yung maingay, kinukumpiska nila at sinasagasaan ng burlin. Oo, 'di ba, mga kababayan? Kaya nga sabi ko nga po, etong si Busita, pumunta doon kasi nga yung city ordinance na sinasabi mo, Argo, ay hindi naman ito naka-specific kung ilan ang dapat na decibel doon sa kanila. Pero sa LTO is 99, 'di ba? 99 para sa mga maliliit, mga lower CC. Kaya sila nagtatalo. Dahil biruin mo si Pulong, siya ang kongresista, legislator. Dapat yung city ordinance nila ay inaayos nila 'yan. 'Di ba dapat kompleto si Ricardos, hindi kulang-kulang para alam mo 'yon, hindi po nanguhula yung mga tao doon sa inyong lugar, yung mga constituents nila. Rodolfo Hozon, parang baliktad. Hold departure order po. HDO. Pag may city ordinance, hindi na pwede pamasukan. Pwede mga kababayan. Kaya yan nga yung nagkakaroon ng problema Yan yung nagkakaroon ng problema. Sa totoo lang. 'Di ba meron diyan sa Cavite, merong mga nagpapatupad na sabi ng LTO, bawal ng mangkumpiska ng driver license. 'Di ba? Pero merong isang lugar diyan sa Cavite, mga kababayan, kinukuha nila yung mga lisensya. 'Di ba? Imbis na tikitan lang. Kaya nagkakaroon ng misinformation, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil diyan sa ordinansa ng city at ng hindi po sila mga kababayan, hindi sila walang proper coordination Magkakontra, Pulong Gisyotman. Kaya mga ka-GPnatics, kaya kumbaga hindi sila talaga nagtutugma. Kaya ganito ang nangyayari. Okay? So ayan, iwanan na natin 'yan. Bayanan natin yung tokayo mo diyan, Pulong Gisyotman. Parang nanunuyo yung labi ko ngayon.